Okay, mga kaibigan, magandang araw, magandang gabi sa ating mga nakikinig at nanonood. Kamusta na kayo? At sa ating mga kababayang OFW, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Eto, magbibigay lamang tayo ng update mga kalatigo sa kaso nitong kasamahan nating broadcaster na si Johnny Humalon, aka Johnny Walker, mga kaibigan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagbigay na ng marching order sa ating kapulisan, sa NBI at sa Presidential Task Force on Media Security na magsagawa ng mga investigasyon, magsagawa ng crackdown ng PNP, NBI upang matukoy at mahuli itong suspect na ito na tatlo pala ito, ano, dalawang hitman, isang driver ng motorsiklo, mga kababayan. Dito natin nakita na talagang ito pa lang si Johnny Humalo na isang DJ, radio broadcaster, pero hindi naman hard-hitting, mga kaibigan. Ngayon, ang nakita natin dito, isa sa mga tinitingnan na anggulo ay ang awayan sa lupa, land dispute, mga kaibigan. Dahil ito pa lang si Johnny Humalon ay idinimanda nito ang kanyang pinsan kaugnay sa usapin ng lupa o land dispute at nanalo nga itong si Johnny Humalon, mga kababayan. Kaya ito ang dapat tingnan ng PNP, ng NBI na kung saan pasok na sila sa investigasyon at inaasahan natin na bukas makalawa ay mahuhuli na itong mga suspect na ito at ikakanta kung sino ang mastermind, mga kababayan. Alam nyo, talagang nakakaawa itong pamilya ni Johnny Humalon dahil una, ito'y hindi naman hard-hitting broadcaster, no, para siya'y mapatay sa kanyang hanap buhay, mga kaibigan. Ang nakikita nating anggulo dito ay talagang land dispute at dapat imbestigahan itong kanyang pinsan na kanyang nakadimandahan at nanalo nga itong biktima, mga kababayan. At ang Presidential Task Force on Media Security sa pangunguna ni Yusek Paul Gutierrez ay nagsasagawa na ng mga investigasyon, katulong ang NBI, ang PNP at inaasahan natin, mga kababayan, na mariresolba ang kasong ito ni Johnny Walker, mga kababayan, na kung hindi tayo nagkakamali sa panahon ng ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos ay 5 na sa mga mamamahayag ang napapatay at 221 na ang kabuang napatay na mamamahayag sa buong kasaysayan ng ating bansa, no, yung mga napapatay ng media na yan, kung kaya't dapat lamang na paigtingin ng gobyerno ang pagtugis at pagresolba ng media killing dito sa ating bansa dahil ika nga ay nakakatakot, mga kababayan, itong nangyari na ito kay Johnny Walker na hindi mo akalain na sa kanyang pagla-live ay siya ay mapapatay, mga kababayan. Itong dalawang suspect na ito ay kumatok doon sa gate ng compound ng biktima. Binuksan naman ang bantay at nagpanggap na meron lamang ipapanawagan na importante kay Johnny Humalon o aka Johnny Walker. Ito po, tinutukan ng baril yung bantay sa gate. Nakapasok ang dalawang suspect. Tinutukan ng baril ang bantay at ito naman isang suspect. Kitang-kita sa CCTV na pumasok doon sa radio booth nitong biktima na ito at pinagbabaril ang naka-live stream na si Johnny Humalon aka Johnny Walker. At pagkatapos na mabaril, tumagas ang dugo sa ulo ng biktima at tinablot pa ang kwintas nitong broadcaster. Kawawa naman, kaya inaasahan natin na sa lalong madaling panahon ay maaresto na ang mga suspect. Ito, panoorin natin ang balita kaugnay dyan sa pagpatay kay Johnny Humalon. Rin ng Commission on Human Rights ang pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon alias DJ Johnny Walker.
Ang Mindanao Independent Press Council naman nababahala na sa magkakasunod na insidente ng karahasan sa Misamis Occidental. Narito ang unang balita ng kasama naming si Ivan Mayrina. Ang brutal na pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon alias Johnny Walker. Huli lang sa magkakasunod na karahasan sa Calamba, Misamis Occidental ayon sa Mindanao Independent Press Council. 3 linggo lang nakararaan, binomba ang convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal. May magkahiwalay na tangkarin sa buhay ni Calamba Mayor Luisito Villanueva at sa Municipal Engineer ng Bayan. Itong tatlong linggong magkasunod na 4 na insidente, parang hindi na rin tama, no? So, the PNP should come in and come in strong. Sinuyod ng PNP Northern Mindanao ang bahay ni Humalon bago kinausap ng Regional Director ang kanyang mga naulila bilang bahagi ng investigasyon. Para sa kanilang seguridad, malalapit na kaanak at mga kaibigan lang muna ang pinapayagan na makabisita sa burol ng broadcaster. Binanggit na rin ng pulisya na pinsan ni Humalon na idinimanda nito dahil sa away sa lupang kinatitirikan ng kanyang bahay na isa na sa mga anggulong tinututukan lalo't nanalo si Humalon sa kaso. Nagpulo ang Special Investigation Task Group Johnny Walker, NBI at CIDG para sa investigasyon at ipinatawag din ng Office of the Executive Secretary ang Presidential Task Force for Media Security. Pupunta nga po tayo doon to personally assess ano pa ba ang kailangan. With this really very tragic development, enough attention, particularly po sa area ng Mindanao, ang ay may bibigay po ng ating gobyerno upang maaresto na itong mga ito. Nag-imbestiga na rin ang Commission on Human Rights o CHR na nananawagan sa pamahalaang gawin lahat para mapanagot ang may sala. Ito rin ang panawagan ng anak ni Humalon. Gusto ko pong ma-wish na mabigyan talaga ng hustisya yung pagkamatay ng daddy ko dahil ito na tao na to ay isang mabuting tao at isang inspirasyon ko sa buhay. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Ayan mga kababayan, ultimo yung anak ni Johnny Humalon ay talagang nananawagan na upang maresolba ang pagpatay sa kanyang tatay. Ito naman ngayon, panoorin natin ang maiksing interview sa Mrs. ni Johnny Humalon aka Johnny Walker. Panoorin natin. Kagahapon, pagmata na lang nako, nabibo na diri sa gawas kay na nakadungog na din kong buto din ang akong anak nga lalaki. Iya akong gibarahan dito sa kwarto kay dili ko pagawson kay nagposil. Dayon nigawas man jud ko. Mao to nga pagawas nako, mao po'y pagawas sa gunman. Mao to nga isunod ako og gawas ang gunman diha sa gate. Then nakita na lang nako nga naay motor dito ni sakay sila, naay driver, then duha ka gunman ni angkas sila. Tulo ka buok sila. Then pag under usa lang ka motor, then pag tawag na ko og nisinggit ko, gilingi sila sa kuha silang tulo. Mao tong mopadaga na unta, natumba ilang motor, nangatumba gid silang tulo. Oh, dayon dili man pud ko makaduol tungod kay napod sila yung mga armas na gidala. Then pagbalik na ko human adto, himbalik ko sulod diri. Hinsulod dayon ko sa station boat kay ang akong expectation gyud nga ang ako rang tao diri sa gate mao'y nagkaaway. Then wala ko ga-expect nga ang ako dahing bana si Johnny Walker gipusil diri sa sulod. Pag sulod na ako dito na ako na-shock nga nakita na ako kung bana nga nagkadugo na. Dayon nagkuan na iyang ulo. Mao to nga nanawag dahin ko og assistance sa among mayor. Si Mayor Isel Villanueva gitawagan ako nga nangayod ko pakitaba nga magpa-rescue. Then wala na jud ko gahulat sa rescue police nga niabot. Amo naging gidayungan akong bana gidala na mo sa Calamba District Hospital. Mao to pag-abot na mo sa Calamba District Hospital. Wala na gyud, wala na kinabuhi akong bana. So din on the spot sa din. Oo, din oo. So ma'am, nailap ba ni na naman ng gawas nila sa social media no naka-identify ba ka ila ba ka personally sa mga suspect? Wala jud ko nakaila sa mga suspect kay wala man jud ko nakakita nila. So sa social media po na lain ang motibo nga migawas na politika, na personal grudge, na posibleng trabaho. Sa inyo ma'am, sa imo ma'am, unsay inyong tan-aw ma'am? Sa bahin sa media,
sigurado jud ko ana nga wala gyud siya bikil sa social sa iyang pagka-broadcaster. Walang pinagagod. Oo, kuha naman siya mga palingaw lang na siya sa mga tao. Then Nag-entertain. bahin pod sa politika wala pod kay dili naman siya kanana ang politician karon. Oo, dugay-dugay na. Wala rin kinalaman sa politika. Naagid siya sa orange team karon kay karong bag-o lang nga election. Kauban sila kahindagan man siya og otro og sangguni ang bayan member dinhi sa Calamba pero wala lang siya buligi. Kauban sila ni Mayor Dre. Kauban sila. Sino ang pangalan si Mayor Dre, ma'am? Si Mayor Luisito Villanueva Jr. Ay, nakaupo pala yung aliado ng biktima. Dili ang politika, posible po ang dili sa trabaho. So, posibleng makita mo. Ang ako alang yun sa mura o sa ako alang basin sa amo ang negosyo sa radio station. O mura yun akong makita. Wala sa makita ang dahilan. Bakit pinatay ang kanyang asawa? O mura ginana, sir. Ma'am, prior ba gipatay kaning muhang bana? Naabay mga threat nga nadawat? Wala siya yung may threat yun na nadawat. Among ipang check sa iyang mga cellphone then wala jud dayon. Wala po siya istorya. Malinaw. Mga kababayan, ito, patuloy muna natin saglit. Malinaw mga kalatigo na sinasabi ng misis ni Johnny Humalon sa larangan ng pamamahayag bilang radio announcer ay wala naman siyang kalaban, hindi siya hard-hitting broadcaster at siya ay nagbibigay lamang kasiyahan sa kanyang mga listeners at pagdating naman doon sa negosyo, ang kanilang negosyo ay radio station lamang at meron silang tindahan. So wala tayong nakitang anggulo na ito ang dahilan ng pagpatay kay Johnny Humalon. At ang tinitingnan ngayon ay itong pinsan ni Johnny Humalon na dinimanda niya kaugnay sa usapin ng lupa at nanalo nga dito si Johnny Humalon. So dito natin nakita at malaking posibilidad na talagang land dispute ito ang dahilan kung bakit pinatay si Johnny Humalon na wala naman death threat, walang alam si Mrs. na may kaaway ang kanyang asawa at dito mga kaibigan mukhang malapit na itong maresolba. Ipagpatuloy natin. So, ma'am, posibleng negosyo yun, ma'am, sa inyong kabahin? Ang among negosyo is kani radyong radio station. Dayon kay og kaning negosyo nako lahi man pod mga soft drinks ra man ginagmay ra pod. Ma'am, gawas sa statement nga radio station negosyo land dispute. Is that correct? Naapod mi sa amo ang yuta diri sa ari kani among gipuy-an. Naapod mi ana. Unsa man ni? Nagkakaso ni? Naani siya sa kuan. Kaning naani siya sa korte karon. Nako. Yeah. Pero saan mo og kaso or kamo nagpasaka? Kami po mo inipasaka. Then so nakabinbin pa na sa korte karon? Yes, then amuan na lang karon nga sir nga amo na lang isalig sa otoridad ang hustisya nga mailhan mo ang mga naghimo ani mga gunman ang utok ani nga utak krimen nga pagpatay sa akong bana nga ako ala nga manghinaot ko nga makonsensya lang sila. Kay wala jud kalaban-laban akong bana kay PWD good. Unya nakaako pa gyud sila og pagpatay. Madili galit to makaglisod pagalit siya og lakaw. Ma'am, before na hitabo ma'am, nakasulti ba siya? Nasa kontra o kamo mismo mag-asawa, kamo pamilya? Ano mo yung kontra? Wala man may kontra sir sa mga sa negosyo lang wala jud o sa aning sa amo ang sa iya sa media wala gyud. Media wala. Gusto ko palawan gamay ma'am. Mo dito ko kini bang negosyo? Usa negosyo sa radio station. Oh, kani yung radio station. Radio station yan malit na negosyo. Negosyo lain din radio station. Naamay tulo man ni radio station dari sa Calamba. Then ang isa of course si Johnny Walker, ang duha isa mga tag-iya. O kanana pong wala ko na kaning pikas
dili ko kakuan og aning pikas pero ang akong nahibaw-an igagaw ra pod man niya ning mga ning isa layon o parinter So, mga okay na related mga kababayan, ano? Napakalinaw na ang motibo sa pagpatay sa radio broadcaster na si Johnny Humalon ay walang kinalaman sa kanyang pagiging broadcaster sa kanyang radio station. Wala silang kaaway. Malit na negosyo lamang yan. Meron silang tindahan ng soft drinks, napakaliit na negosyo. Wala silang kaaway. At sa politika, kulay orange, kakulay ng damit natin ngayon, ang mayor doon, ang mga Villanueva ay kakampi ni Johnny Humalon. Kaya walang dahilan, no? Walang politika. Ang tinitingnan natin dito ay ang land dispute kaugnay sa idinimanda pala ni Johnny Humalon yung kanyang pinsan kaugnay sa lupa. Land dispute. Malamang mga kaibigan, ito na ang sinasabi natin na maaring maresolba ito at matukoy ang dahilan, mahuli ang mga suspect at kumanta ito upang ituro ang mastermind. At sana panalangin natin na mahuli na ang mga suspect na ito. At sa pamilya Humalon, kay Mrs., sa inyong 2 anak, at sa buong pamilya ni Johnny Humalon, ang programang Latigo News TV at ang Latigo Newspaper ay nagpapaabot ng pakikiramay sa inyong pamilya. At sa ating mga nakikinig at nanonood, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Pakisundan lamang kami sa Facebook, Latigo News TV, at ang Mario Batigas Opinion sa Facebook at sa aming YouTube channel, ang Latigo News TV. I-share po ito lahat. At mag-subscribe na rin kayo. Pindutin niyo po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aming i-upload. Maraming salamat. Ito ang inyong kalatigo, Mario Batigas. Magandang hapon sa inyong lahat.